Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. ₱6 na milyong halaga ng shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Tacloban City. Mahigit ₱3 milyong halaga ng shabu na samsam sa 3 high-value target sa Surigao City, Surigao del Norte. At isang lalaking sangkot sa carnapping, huli sa operasyon ng Highway Patrol Group sa Davao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Napasa kamay na ng mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa carnapping matapos ang ikinasang operasyon ng Highway Patrol Group sa Davao del Sur. Patrolman Mark Roland Feliciano, ibalita mo. Isang lalaking sangkot sa kasong karnaping sa ikinasang Manhunt Charlie Operation ng Provincial Highway Patrol Team Davao del Sur na pinangunahan ng kanilang provincial officer na si Police Captain Francis Jan G. Takan kasama ang mga kapulisan ng Magsaysay Municipal Police Station, Mulabi MPS Zamboanga del Sur PPO at iba pang mga PNP Territorial Unit sa Purok 2, Barangay Kasuga, Magsaysay, Davao del Sur nitong nakarang araw. Ang Provincial Highway Patrol Team Davao del Sur ay matagumpay na inisagawa ang Manhunt Charlie Operation sa Purok 2, Barangay Kasuga, Magsaysay, Davao del Sur. Sa bisa ng warrant of arrest sa kaso sa paglabag sa carnapping na may inirekomendang piyansa na 300,000 pesos, ang naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kusdiya na ng Magsaysay MPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Maraming salamat po. Ang nasabing suspect ay haharap sa kasong karnapping under Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016. Patuloy naman ang mga operasyon na isinasagawa ng HPG sa pagsugpo sa mga kilalang most wanted person sa nasabing rehiyon. Pansamantalang nasa kustodiya ng Magsaysay Municipal Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong
Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Walang kawala sa batas ang isang individual na sangkot naman sa insidente ng pamamaril matapos ang 2 oras na hot pursuit sa Barangay Tangob, Padre Garcia, Batangas. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolman Joshua Cruz. Mabilis at ayos na operasyon ng pulisya. Matagumpay na naaresto ng Padre Garcia MPS ang sospek sa isang insidente sa pamamaril matapos ang 2 oras na hot pursuit. Naganap ang insidente sa Barangay Tangob, Padre Garcia, Batangas. Bandang alas 7 Gs ng gabi noong Setyembre 17, taong kasalukuyan, nagsimula ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng sospek na kinilalang si alias Emil at ng biktima na si alias Sharon. Lumala ang komprontasyon ng habulin ng sospek si alias Sharon sa isang eskinita at paputukan gamit ang isang baril. Bagamat hindi tinamaan ng biktima, isang bystander na pauwi na sana ang natamaan ng ligaw na bala sa kaliwang paa. Agad siyang isinugod sa Villa Memorial Medical Center sa Lipa City para sa magamot. Tumakas ang sospek sakay ng isang asul na Suzuki Smash motorcycle. Pagdating ng alas 7:40 ng gabi, nag-ulat ang isang concerned citizen sa Padre Garcia Municipal Police Station. Agad na rumisponde ang pulisya at inilunsad ang isang coordinated follow-up operation kasama ang 1st Batangas Provincial Mobile Force Company. Nagbunga ang kanilang pagsisikap ng bandang alas 9:45 ng gabi ay matagumpay na naaresto ang sospek sa Barangay Banaba, Padre Garcia, Batangas. Si alias Emil ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Padre Garcia MPS at inihahanda na ang kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kasong attempted at frustrated murder. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Matagumpay na nailunsad ng Police Regional Office Mimaropa ang Project Spark o ang Safeguarding PNP Personnel from Abusive Relationship up to their kin laban sa karahasan at tahanan na ginanap sa Calapan City, Occidental, Mindoro. Narito ang report ni Patrolwoman Dara Falogme. Inilunsad ng Police Regional Office Mimaropa ang isang makabagong inisyatiba na layong tugunan ang isyu ng karahasan sa tahanan na kinasasangkutan ng mga miyembro ng PNP. Tinatawag itong Project Spark o Safeguarding PNP Personnel from Abusive Relationships up to their kins. Formal na isinagawa ang paglulunsad sa Hinirang Hall, Camp Bigen, Epehenio C. Navarro, Calapan City, sa pangunguna ni Police Brigadier General Roel Cuevas Rodolfo, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa. Sa mensaheng ipinahayag ni Police Colonel Jordan T. Pacatiu, OIC ng DRDO, binigyan diin ni Police Brigadier General Rodolfo na ang disiplina ay hindi lamang nakabatay sa parusa, kundi sa paggabay at pagwasto sa pagkakamali. Dagdag pa nito, hindi ko papayagan ang anumang uri ng karahasan sa tahanan mula sa aking mga tauhan. Ang disiplina ay nagsisimula sa pagtutuwid at pagkalinga bago pa ito maging dahilan ng mas malalang problema. Ang Project Spark ay bahagi ng ligtas framework ng Police Regional Office Mimaropa, lalo na ang prinsipyo na alagaan ang kasamahan upang hindi maligaw ng landas. Layunin nitong palakasin ang disiplina, moralidad at pananagutan ng mga pulis hindi lamang habang naka-uniforme, kundi maging sa loob ng kanilang pamilya. Katuwang sa proyekto ang iba't ibang unit ng Police Regional Office Mimaropa, kabilang ang Regional Women and Children Protection Desk, OLCFI Mimaropa Chapter, Life Coaches, Regional Legal Service, Regional Chaplain Service, Regional Medical and Dental Unit, Regional Internal Affairs Service, at ang Regional Finance Service Office. Tinitiyak ng Police Regional Office Mimaropa na magpapatuloy ang mga ganitong programa upang mapanatili ang mataas na antas ng profesionalismo at integridad ng mga alagad ng batas, sa serbisyo man o sa loob ng sariling tahanan. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme.
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa gitna ng nationwide transport strike, matagumpay na naisakatuparan ng PNP Bicol ang libreng sakay sa rehiyon na nagdulot ng kasiyahan at kaginhawaan sa mga pasahero. Ang balitang hatid ni Police Corporal Doxy Charis Casasos. Umpisa na nitong Setyembre 18 taong kasalukuyan ang programang libreng sakay ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director sa iba't ibang bahagi ng rehiyon bilang tugon sa 3 araw na nationwide transfer strike. Bilang bahagi ng serbisyong publiko, inihanda ng Police Regional Office 5 ang humigit kumulang 122 na sasakyan na gagamitin para maghatid ng mga pasahero na naapektuhan ng tigil pasada. Kabilang sa mga sasakyang ito ang mga patrol cars, trucks at iba pang uri ng service vehicles ng pulisya na maaaring magsakay ng maraming pasahero upang matulungan ang mga manggagawa, estudyante at iba pang sektor na umaasa sa pampublikong transportasyon sa kanilang araw-araw na biyahe. Layunin ng inisyatibong ito na maibsan ang abala at pasanin ng publiko at matiyak na hindi maantala ang kanilang mahalagang lakad, lalo na ang mga estudyanteng may klase at mga manggagawang kailangang pumasok. Dagdag pa rito, tiniyak rin ng ating kapulisan na ang mga biyahe ay ligtas, maayos at walang bayad bilang bahagi ng malasakit at serbisyo para sa sambayanan. Mula dito sa Bicol Region, ako po inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis C. Casasos, alagad ng batas tagataguyod ng balitang pulis. Magandang araw, narito ang pinakahuling ulat panahon mula sa DOST Pag-asa. 2 tropical storm ang kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa. Tropical Storm Mitag at Tropical Storm Nando. Si Tropical Storm Mitag, dating Mirasol, ay huling namataan sa layong 645 kilometro kanlurang Hilaga, kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometro kada oras at pagbugsong umaabot sa 105 kilometro kada oras, habang kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Bagamat nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, maaari pa rin itong magdala ng pag-ulan at maalon sa karagatan sa Hilagang Luzon. Samantala, si Tropical Storm Nando, international name Ragasa, ay huling namataan 970 km silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 km kada oras at bugso na umabot sa 90 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km kada oras at posibleng pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero pinapayuhan ang publiko, lalo na sa eastern sections ng Luzon at Visayas, na maging alerto sa posibleng pag-ulan, pagbaha at malalakas na alon. Para sa pinakabagong impormasyon, manatiling nakatutok sa mga opisyal na update ng Pag-asa. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasamsamang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa 2 suspect na hinihinalang drug dealer sa Cebu City. Patrolwoman Flora May Esares sa report. Arestado ang 2 drug dealer matapos itong makuhanan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga kapulisan ng Police Station 5 sa Barangay Ermita, Cebu City noong alas 11:30 ng gabi nitong ika-17 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Tom Ed Taghoy II, Station Commander ng Police Station 5, Cebu City Police Office, ang 2 suspect na sini alias Gulayat, 18 anyos, at Jerry, 24 anyos, na pawang mga residente ng naturang lugar. Nakuha mula sa mga suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 15 gramo at may tinatayang halaga na 102,000 pesos, isang cigarette box at buy-bust money. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165
o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek na kasalukuyang nakadetain sa nasabing tanggapan. Muling pinapaalalahanan ng Carbon Police Station 5 ang publiko, lalong-lalo na sa ating nakasasakupan, partikular sa mga kabataan at kanilang mga magulang, na iwasan at labanan ang tukso ng paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ang droga ay hindi lamang nakakasira ng kinabukasan, kundi nagiging sanhi din ito ng krimen at iba pang kaguluhan sa ating komunidad. Naniniwala ang Carbon Police Station 5 na ang tagumpay laban sa iligal na droga ay nakasalalay hindi lamang sa aksyon ng ating kapulisan, kundi sa pakikisa na rin ng ating komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tinatayang nasa 6 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isinagawang operasyon ng kapulisan mula sa 2 high-value individual sa Tacloban City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Kimberly Flores. 6,718,400 pesos halaga ng shabu ang nasabat sa 2 high-value individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay 66 Paseo de Legazpi, Tacloban City. Bandang alas 12:15 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa mga suspect ang 10 heat seal transparent plastic at 13 pirasong not-tied transparent plastic cellophane na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 988 grams na nagkakahalaga ng 6,718,400 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bunga ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, matagumpay na naisagawa ng Tacloban City PNP katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan ang mga operasyon na naglayong tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Naaresto ng mga otoridad ang tinagunang street-level individual sa ikinasang bypass operation sa Misamis Occidental. Nakatutok dyan si Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Isang street-level individuals isinagawang bypass operation ng Oroqueta City Police Station sa Purok 3, Barangay San Vicente Alto, Oroqueta City, Misamis Occidental, nito lamang 18 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Boyax, 42 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 34,000 pesos. At iba pang mga drug paraphernalia. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dayunin ng operasyon na mapigilan ang patuloy na paglaganap ng iligal na droga at tiyakin ang kaligtasan na nasasakupang lungsod. Dito sa Camp Capistrano sa Cagayan de Oro City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasa bahagi na pala tayo ng Mindanao. Nasamsam ng mga tauhan ng Caraga Police ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 3 high-value target matapos ang isinagawang operasyon sa barangay Nanlanipas, Surigao City, Surigao del Norte. Patrolwoman Nicole Villanueva. Bus. Binjig, Rubni. Ano sir? Dapat sa polis. 3 high-value individual ang naaresto ng mga kapulisan matapos makumpiska sa kanila ang tinatayang 3,383,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Canlanipas, Surigao City, Surigao del Norte, pasado alas 2 ng madaling araw nitong Setyembre 18 taong kasalukuyan. Ang operasyon ay sinagawa ng Surigao City Police Station Drug Enforcement Unit katuwang ang 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company. Kinilala ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13,
ang mga suspect na si alias Benji, 47 anyos, residente ng Barangay Ipil, si alias Rodney na 35 anyos, residente ng Barangay Washington at si alias Cabao, 37 anyos at residente ng Barangay Luna. Ang mga naturang suspect ay pawang mga taga Surigao City, Surigao del Norte. Nasamsam mula sa kanila ang 6 na plastic sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 500 gramo, mga cellphone, isang slim bag, timbangan at 12 piraso ng tig 1,000 na budal money. Batay sa record, una nang naaresto si alias Benji taong 2014, samantalang sina Rodney at Cabao ay naaresto naman noong 2016 dahil sa mga kaparehong kaso. Naharap ngayon ng 3 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa RPW 13, ako yung Police News Network Correspondent na Patrolman Nicole Villanueva, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. Naging matagumpay ang isinagawang Second Security Task Force meeting kaugnay sa gaganaping 2025 Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa Cotabato City. Ang report mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Isang matagumpay na Second Security Task Force meeting ang isinagawa bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 Barn Parliamentary Elections na ginanap sa M. Manors Hotel and Convention Center, Cotabato City nito lamang 17 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito ay personal na dinaluhan ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocobo, Deputy Chief PNP for Operations, Overall Commanders TF 2025 Barn Parliamentary Elections, katuwang sina Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBar, at si Attorney Ray Sumalipaw, Regional Election Director ng Comelec BARM, na kinatawanan ni Attorney Muhammad Nabil Mutya, Regional Election Attorney, Philippine Army, Maritime Group, Philippine Coast Guard, NICA BARM, mga Regional Directors ng Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at Region 13. At iba pang ahensya upang pagtibayan ng mga plano at estratehiya para sa darating na halalan. Naging talakayan sa naturang pagpupulong ang security assessment, threat identification, deployment plans, coordination mechanisms, logistical preparations na kung saan ito ay nakatuon sa pagtitiyak ng kahandaan ng lahat ng ahensya upang maging mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng 2025 Barn Parliamentary Elections. Isa rin itong paraan upang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng lahat ng ahensya upang mapangalagaan ng mga botante, kandidato at electoral personnel at upang matupad ang layunin ng pagkakaroon ng isang mapayapa, patas at malinis na halalan sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At bago po tayo magtapos, ay nais po nating batiin ang mga PNP contingents na sina Police Lieutenant Colonel Andrea de la Serna, Police Master Sergeant Laila Nal at Police Staff Sergeant Lenley Grace Unahon. Sila po ay kalahok para sa gaganaping International Practical Shooting Confederation Handgun World Shoot na gaganapin sa Matlusana, South Africa. Hatid ng buong PNP ang inyong tagumpay. Good luck po sa inyo mga ma'am and God bless. Mga ka-PNN, 97 days na lang, Pasko na! At yan ang mga balitang nakalap nating PNN correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Melin Loquias, mula po sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.